Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at lalo't higit po ay sa ating Panginoon. Ang morning devotion pong ito ay mula po sa District 2 sa pangunguna po ng ating lingkod na si Pastor Baby Quijada po, Pastor Rebecca Quijada po. Sa lahat po ng nanonood sa mga oras na ito ay magandang umaga po sa inyo. Ako po si Charity Faith Periquintel mula po sa District 2 under po ng pangunguna ng Pastor Alex po sa DFC Poblacion. At sa umaga pong ito ay mag-aaral tayo po ng kanyang salita. At minsan pa ay bago po tayo mag-aaral ng kanyang salita ay tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung kay buti-buti niyo Panginoon. Alam ko pong alam ng bawat isa dito sa atin. At habang sino man po itong nanonood na 18 ay o 19 man po na ito ay sumabay po kayo sa awit tayo nais ng Panginoon ay tayo magpuri sa kanyang pangalan, itaas ang kanyang pangalan at patuloy na paluguran natin ang kanyang pangalan. Tayo po umawit. Kay buti-buti niyo Panginoon sa lahat ng oras at sa bawat araw. Kayo'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa po. Buti-buti niyo Panginoon sa lahat ng oras at sa bawat araw. Kayo'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. Purihin po ang Panginoon. Naniniwala po tayong napaluguran natin ang Panginoon sa ating awitan. Po. Minsan pa, samahan niyo po ako sa panalangin sa mga oras na ito. O Panginoong Diyos naming Panginoon, minsan pa'y nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito, Panginoon. Ang tangi po naming dalangin, Panginoon, sa mga oras na ito, mangusap po kayo kung ano man, Panginoon, ang mensahe ninyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa ganang alam ko po, Panginoon, na ako'y mensahero nyo lamang, Panginoon. Kayo po ang magsasalita, Panginoon, hindi po, Panginoon, ako. Minsan pa, Panginoon, ano man ang nakikita ninyong karumihan sa bawat isa sa amin na naririto, Panginoon, na inyong mga anak, Panginoon. Ano man po ang karumihan sa aming mga isip, karumihan sa aming puso, ay inihingi po namin ang kapatawaran sa inyo, Panginoon. Banal na Espiritu, hinahayaan po namin kayong makakilos sa mga oras na ito. Bagamat online man po, Panginoon, ang pakikipag-ugnayan, Panginoon, naniniwala po kami na wala pong hindi magagawa sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus. At sa mga oras pong ito, Panginoon, ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang lahat, Panginoon. Kayo na po, Panginoon, ang bahala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samo at panalangin ng may pasasalamat, pagpupuri, pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Diyos sa 48 viewers po. At naniniwala po tayo na ang mensahe pong ito galing sa Panginoon. Sa ganang alam ko po na ako rin po ay matututo sa bagay na ito. Ako po ang unang matututo rito.
sa aklat po ng Mateo chapter 7 verse 13, ano po, hindi ko po alam kung hanggang anong oras pong ilalaan para po magsalita rito sa inyong harapan, ano po. Isang napakamalaking pribileyo po na makapagsalita rito sa ganang, alam ko po na hindi po ako makapagsasalita sa ganang sarili ko dahil ako po ay mahiyain, madalas po ako mabulol. Ako po talaga walang masasabi, at kung ako'y magsasabi sa salita ko lamang, ako po'y nagkakasalalin lamang sa Panginoon. Basahin po natin. Ito po ang pamagat po nito, makipot na pintuan. Sige po, ito po ay makipot na pintuan mula po 13 hanggang 14 po. Dalawang verse po ito. Kung meron po kayong banal na aklat ay sabayan niyo po ako, ano po. Pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. 14. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Ibig sabihin lamang po nito ay kailangan po natin na tayong mga sumasampalataya sa Panginoon, tayong nagsasabi na tayo'y Kristiyanong totoo sa Panginoon, hindi po pala tayo lumalakad sa maluwang na daan. Tayo po'y dapat na lumalakad sa makipot na pintuan. Sabi po ng Panginoon rito ay, uulitin ko po pumasok kayo sa makipot na pintuan. Tayo po bang lahat ay pumapasok po sa makipot na pintuan? Ito po ay isang tanong hindi lamang po sa mga mananampalataya, kundi lalong-lalo na po sa mga lingkod at pinili ng Panginoon. Kung dumadaan pa po ba tayo sa makipot na pintuan? Dahil kung hindi na po, ito na po yung nakatatakot po na pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang dumaan po at mahiwalay sa ating Panginoon. Lagi ko nga pong sinasabi sa Panginoon, at alam niyo pong ito'y totoo sa aking puso na Panginoon, ang pinaka nakatatakot po na mangyari sa buhay ko'y mahiwalay sa Panginoong Diyos. Dahil sinasabi ko, kung mahihiwalay ako sa Panginoon ng kahit isang saglit, para akong namatay. Dahil dati po akong patay, ngunit gumagalaw po ako. Ngunit yung patay po baga na kung sabihin ay lumalakad ako, gumagawa ako, pero gumagawa ako para sa sarili ko, sinusunod ko ang nasa ng laman, sinusunod ko ang nasa ng mundo. At kung kayo po ay isa pa roon, isa po itong babala at paalala ng Panginoon. Hindi nga po papaalala lang, babala po ito ng Diyos na siyang mensahe po. Nagtatanong po ko kanina sa Panginoon sa ganang hindi po talaga ako ang dapat, pero hindi ko na po sasabihin ng mga bagay nito. Ano po? Hindi po talaga akong dapat, pero nagtatanong po ako sa Panginoon nung nanalangin po ako dahil ang iniutos po sa akin ay gumawa po ako ng outline. Ang totoo po niyan, pag ako po ay nagsasalita po, ipinapasa Diyos ko po ang lahat. Ang inihahanda ko po ay aking tainga at ang aking puso na marinig ko po yung mensahe niya. Hindi ko kailanman po ipagyayabang ang bagay na ito, kundi itataas ko po ang Panginoon sa bagay na ito. Sa ganang kaya niya pong gumamit ng isang tulad ko. Dati po, maikwento ko po sa inyo, dati po kung dumadaan sa maluwang na daan. Hindi lang po sa maluwang, talagang maluwang na maluwang. Dahil napakarami po nang nagawa ko pong karumihan sa harapan ng Panginoon at alam po yun ng Panginoon. Alam po yun ng Diyos. Ano po? Ito po yung nakatatakot sa bawat isa sa atin, na kung hindi na tayo pumapasok sa makipot na pintuan, ibig sabihin lamang niyan, katulad na kung hindi mali ang ginagawa mo, tama ang ginagawa mo. Dalawa lang po yan, kung hindi ka dumadaan sa malawak, dumadaan ka sa makipot. Kung hindi ka dumadaan sa makipot, dumadaan ka sa malawak. Kaya ito po ang itanong ninyo, at pag nilayan nyo sa inyong mga, kung sino man po kayo na nanunood, salamat po sa Panginoon, nakagagalak po na patuloy na isipin na mayroon pong mga nunood na 60 po, na mayroon pong gumigising ng madaling araw upang makinig ng kanyang mga salita, at nagagalak po ang Panginoon rito. Ano po? Ngunit itanong niyo po nawa, itinatanong ko rin po ito sa sarili ko. Sa araw-araw dapat ay itanong natin, saan pa ba ako dumadaan? Sa makipot pa bang daan? O sa maluwang pa po bang daan? Ano po? Sabi ng Panginoon rito sa 14, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Ito po ay isang totoo po. Kakaunti lang ang dumadaan dito. Kaya magkaroon tayo ng pagtatanong, saan ba ako dumadaang daan?
Ito pa po yung daan pa ba na papunta sa buhay na walang hanggan o sa buhay sa walang hanggang kamatayan? Ito po yung nakatatakot. Ano po? Pinaka nakatatakot ay yung dumadaan ka na hindi papunta doon sa daan na gusto ng Panginoon, kundi sa daan na gusto mo na, sa daan na gusto na ng kaaway sa iyo. At ito po'y dapat ay maging matalino rin tayo. Kaya po, itanong po natin ngayon sa ating mga sarili ay, saan pa ba ako dumadaan? Sa makipot pa ba? O nakikisabay na ba ako at nakiaayon na ba ako sa nais ng mundo? Kasi po alam niyo po ba, natutuwa si Satanas sa isang taong kompromiso na, okay lang naman yan, ganito, okay lang yan. Kailangan po natin na tayong mga mananampalataya ng Panginoon. Na kung dati po ay, meron po akong ito po ay, ma-share ko lamang po sa inyo. Ako po yung isa pong Kristiyano talagang hindi po totoo. At talagang totoong-totoo na sa maluwang na daan po ako dumadaan. Ako po'y kompromiso, hindi lang po kompromiso, kundi ako po mismo yung gumagawa ng kasalanan. Hindi lang po kompromisong Kristiyano, kundi po hindi ko po alam kung totoo po ba akong Kristiyano o kung Kristiyano po ba talaga ako. Kaya isang tanong sa bawat nanonood sa mga oras na ito, sa mga nakikinig sa, ako po mismo ito, at yung kasama ko po, at kayo rin po, at sa mga kasama niyo po sa bahay, itanong niyo po sa inyong mga sarili, dumadaan pa ba ako sa daan na patungo sa buhay na walang hanggan? O itong daan na ito'y pasuray-suray na at papunta na sa impyerno at kapahamakan? Isang babala po talaga ito sa marami, sapagkat batid po ng Panginoon ng puso ng bawat isa. Maaaring ikay nakapagpapatuloy, nakikita ka ng mga pastor mo, nakikita ka ng mga ka-member mo, na ikinagpapatuloy na pisikal, nagsisimba ka. Pero hindi nila alam na sa daan pala, yung mga lihim sa puso, lihim sa isip, lihim na mga ginagawa, ay daan pala patungo dun sa maluwang na daan pala yun. Kasama ka pala roon sa marami ang pumapasok doon, kasama ka dun sa marami. At po yun yung pinaka nakakatakot po. Sa akin po, ang pinaka nakatatakot po na parte ng buhay kong mahiwalay sa Panginoon. Dahil ayoko na pong maging patay muli sa harapan niya. Hindi katanggapin ng Panginoon. Sabi nga po rito, wala pong magsasabi raw po. Diretso po tayo sa Mateo chapter 7 verse 21. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit at ang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Tayo po ba'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Kasi kasama sa dumadaan sa makipot na pintuan, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Baka po tayo talaga ay nag-iisip na lamang na kalooban ito ng Panginoon, pero hindi. Kaya kailangan natin ng paglapit, kailangan po talaga natin ng pagsukot, pagsisisi sa harapan ng Panginoon. Nung ikaw man na nakikinig ay minangusap sa ng Panginoon na isa karon sa dumadaan sa maluwang na daanan, naway kay lumuhod at patuloy na magsisi. Ito po ang pinaka nakatatakot na mangyari sa buhay ng bawat Kristiyano, ang mahiwalay sa daan na nais ng Panginoon. At ito yung daan na patungo sa buhay na walang hanggan. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Napakasakit po nito. Lalong-lalo na po sa mga natatamaan sa mga oras na ito. Pero hindi po dahil para patamaan na ganito, ganyan. Wala po akong nalalaman roon. Alam ko pong kaya itong sinasabi ng Panginoon dahil siya'y nagmamahal. Dahil ito'y pangungusap niya dahil siya'y nagmamahal. Na sa bawat napapakinggan ko pong mensahe, masakit man po ito o talagang paminsan ay ako yun, ganito, ganyan. Talagang makikita mo rin yung pagyakap ng Panginoon. Ipinangusap sa akin po ng Panginoon na kaya siya'y nagsasalita kasi nagmamahal siya. Kaya laging may mensahero na naghahatid ng kanyang salita ay nagmamahal ang Panginoon. Ngunit gaya ng sinabi ng Panginoon, huwag nawa tayong kasama rito sa mga tumatawag sa Panginoon pero hindi nangangahulugan na makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. 22 po, marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang spirito at gumawa ng maraming himala? 23, ito po yung pinaka nakatatakot na sabihin sa atin ng Panginoon. Kung nakakatakot na mahiwalay sa Panginoon, ito po ang pinaka nakakatakot na sabihin naman sa iyo ng Panginoon. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala.
lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Kaya hindi mo po masasabi na ako'y lingkod na ng Panginoon, ako'y nangangaral na ng kanyang salita. Malinaw po na sinabi ng Panginoon na hindi po ito sa totoo pong kaloob ang pagpapalayas ng masamang spirito, tawag po yung pagsasalita, tapos po yung paggawa ng maraming himala. May narinig po ko sa lingkod ng Panginoon na hindi naman po ito yung hahanapin ng Panginoon. Kung gaano karami ang iyong nahayuan, kung gaano karami ang iyong napalayas na masasamang spirito, itatanong po ba ito ng Panginoon sa araw ng paghukom? Alam niyo pong titingnan ng Panginoon. Puso po ang titingnan ng Panginoon pagdating doon. Pagdating doon, hindi naman tatanungin na, anak, ganito, ganyan, ganito. Kaya po ako'y nagsasalita, hindi po dahil nais ko pong magsalita at magyabang na ako'y marunong. Dahil sa harapan po ng Panginoon, alam ko po na ako lamang ay isang mangmang. Ngunit kaya po ako'y nagsasalita dahil sumusunod po ako sa Kanya. Yun po yung nais ng Panginoon. Ano po? Kaya wala kang masasabi na, Panginoon, nagpahayag naman ako ay. Marahil po ay tayo nagpapahayag na lamang, pero sa ganang lakas na lamang natin. Yun ang ayaw ng Panginoon. Yung talagang umaasa sa sariling lakas. Sa ganang, sino po ba ang makakatayo sa harapan ng Panginoon? Wala po. If it isn't for Jesus, tayo pong lahat ay doon na po tinupok sa impyerno. Karapat dapat po tayo para roon. Pero dahil sa Panginoong Jesus, sa kanyang dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, ang bawat isa sa atin na tumanggap sa kanya nangaligtas. Pero po ang totoo ay ito po. Marami daw po ang tumatawag na Panginoon, Panginoon. At marami pong tatawag ron pagdating ng paghuhukom. Alam po ninyo, isang misteryo lagi sa akin na tinatanong ko, Panginoon. Alam ko pong hindi ko malalaman ito sa ganang ang sinabi ng Panginoon ay. Sa ganang ang sinabi po ng Panginoon ay walang nakaalam ng araw ng pagdating ng Diyos. Ngunit doon, kailangan natin laging maging handa. Kailangan ng bawat isa sa atin ay maging handa. Dumaan tayo sa makipot na pintuan. Makipot man ito'y patungo sa Panginoon. Kadalasan po, tayo po ay, ito po ang totoo, tayo po ay sa malawak na daan talaga. Napakarami po talaga. Hindi mo masasabi na ako'y nagsisimba, hindi ako dumadaan sa malawak. Hindi po nakatingin yun. Kasi maaaring kayo nagpapatuloy ng physical, nakikita ka ng mga taong nagpapatuloy. Pero, yung puso mo, hindi na pala ayos sa Panginoon. Iba na pala yung nasa ng puso mo, hindi na siya. Kasama ka po sa dumadaan, sa maluwang. Kasama ka rin sa tumatawag ng Panginoon, Ngunit mahabagi ng Panginoon ang kanyang pag-ibig ay hindi ito nagwawakas. Kaya, hanggat merong chance, hanggat merong pagkakataon, hanggat merong panahon, repent, magsisi, lumuhod sa Panginoon, lapit. Yun lang naman ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito po ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Ang sabihin sa'yo ng Panginoon sa huling araw. Kasi, alam po ninyo, lagi po ako nakafocus na yung mga darating na pagsubok. Iniisip ko na, Panginoon, ito po'y dadaanin ko para po sa inyo. At alam ko po na pagdadaanan ko ito, dadaanan ko lang po ito, Panginoon, kasama ko po kayo. Na lagi pong, pag ako'y dumaraan sa mga pagsubok, ako po'y lumuluhod sa hindi po ako natatakot dun sa pagsubok, natatakot po ako na baka hindi ko po nasusunod ang Panginoon, baka mali na po yung paraan ko para daanan yung pagsubok na yun. Kaya, lagi ko pong panalangin na ako po ang tao pong mahilig dati pong nung mga una-una po at ngayon po'y tinuturuan ako ng Panginoon kung paano ang tama sa kanyang harapan. Ako po'y bagong pagkakakilala lamang sa Panginoon, ako po'y laging lumalayo sa mundo, lumalayo po ako sa maraming tao, hindi po dahil ngunit nais ko po talaga makipagniig sa Kanya. Dumating yung panahon po sa akin na talagang yung puso ko ay, Panginoon, dalam ko pong dumadating ito sa mga Kristiyano sa mga unang pag-ibig na kung nais na lamang ay makuha na siya. Ngunit, kaya ka mo nakilala ang Panginoon. Isa po ang ipinakita ng Panginoon, kaya natin siya nakilala. Hindi po tungkulin natin ito na ang pinakagampanin na tungkulin ng mga kumikilala sa Panginoon ay magmahal sa Kanya. Kasi yun yung titingnan niya sa huling araw. Hindi po titingnan niya kung ikaw ay naging lingkod, naging propeta. Tumawag po ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa Efeso chapter 4 verse 11, tumawag siya ng apostol. Sige na't basahin po natin sa Efeso chapter 4 verse 11 po.
verse 11, sabi ng Panginoon, ang iba'y ginawa niyang apostol. Ito po yung sa pagpapatibay ng kanyang katawan. Ano po? Ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Wala po kayong masasabi rin, Panginoon, naging ibanghilista po ako, naging ganito ako, naging ganyan, nangaral ako ng salita ninyo. Sabi nga po rito, nangaral, nagpalayas ng masamang spirito at gumawa ng maraming himala. Kasi hindi titingnan ng Panginoon yung mga ginawa mo, titingnan ng Panginoon kung gaano ka naging tapat sa ibinigay niyang tungkulin. Hindi po nakatingin ng Panginoon sa dami ng ginawa mo sa Kanya, kundi gaano ka nagtapat sa mga ipinagawa niya. Marami kang ang ginagawa, hindi naman para sa Panginoon. Ano po? Balik po tayo sa main verse po natin. Ano? Medyo nalalayo na po tayo sa ngunit ito po isang paalala at hayaan na po natin. Pumasok kayo sa makipot na pintuan ng ito po ang ipinakita ng Panginoon na talagang pag ikaw ay nakakilala sa akin, anak, daranas ka ng mga pagsubok, alang-alang sa pagsunod, gaya po ng sinabi ng Panginoon. Sa Lucas po, wala po akong pinaghandaan, ngunit ito po'y totoo lamang na kapag ikaw'y nanalig sa Panginoon at ikaw'y nagtiwala ng buong makakapagsalita ka, hindi po, makakapagsalita ang Panginoon at gagamitin ka niya. Ano po? Sa Lucas chapter 9, verse 23. Pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat iuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Gaya po ng sinabi ng Panginoon, daranas po tayo ng mga pagsubok. Kasi ang sinabi ng Panginoon, daranas ka alang-alang sa pagsunod, pati kamatayan. Ano po, ngunit sa mga totoong nagmamahal sa Panginoon, totoong nang lumala, alam ko po, meron mang dumadaan sa maluwang na pintuan, mayroon din pong dumadaan sa makipot. At tayo po'y magpatuloy lamang na dumaan doon sa daan na nais ng Panginoon na ating daanan. At isang paalala po ito lagi at babala sa mga minamahal ng Panginoon. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Ano po? Bubuksan ko pong uli sa Mateo. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po tayo po ang pipili kung saan tayo daraan. Kung tayo dumaranas sa makipot, magpatuloy po tayo at purihin ang Panginoon. Ano po? Magpatuloy po tayo, walang hihinto, Panginoon. Ano po? Kaya po nga nung sinabi po rito ay, ito po isinulat ko po nung mga, isusulat ko po ito habang hindi dumarating ang sundo, walang hihinto. Ang labang ito ay para kay Kristo. Ganun po ako nagsusulat po Hindi po ako nagsusulat dito, hindi po ito galing sa akin, kundi galing po ito sa Panginoon. Na inilalagay niya po lagi ay walang hihinto at walang susuko. Hanggat hindi pa dumarating ang Mesiyas at nababalik para sa atin, walang hihinto. Ano po? At nakalulungkot po dun sa mga dumaraan sa makipot makipot tuloy. Malapad po na daan, na ang dangi lamang nais ng Panginoon ay bumalik kayo sa daan na nais ko sa inyo. Kayo po na nakaririnig nito, kung kasama man po kayo sa mga maluwang na pinto, mga maluwang na daan po pala, doon kayo lumalakad, isang babala at paalala ng Panginoon na minamahal ka niya. Nais niyang dumaan ka sa daan na gusto niya, na nadaanan mo. Ano po? Kasi hindi po ito biro. Ang paghukom po ay totoo. Ang pagdating ng Diyos ay totoo. Kayong nanonood, baka tayo mayroong pang confusion na totoo ba talaga ito, ganito, ganyan. Magkaroon po tayo ng realization na, ay, dito na ako dumadaan, ganito, ganyan. Kung ito po hindi ka na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kung ang nais mo na ay puno ng kasikatan, ay gusto kong maging sikat, gusto kong ako'y maging kilala, kaya ako'y nagsasalita para makilala ako. Ako po nagsasalita po ako, hindi ko po kailanman ipagyayabang. Nagsasalita po ako, ay ako po yung tao na, ako po yung lingkod ng Panginoon na lagi pong patago, na lagi ko pong gusto, ay lihim na lamang po na gawin yun sa Panginoon, na Panginoon, ito ko na lang po yung wala na lang pong makakita sa akin. Naalala ko po yung mga bagay na yun, na ako po yung naiibahan pag may tumitingin po sa akin, pag ako'y naglilinis para sa Panginoon. At sinasabi ko, Lord, pwede po ba palisin niyo po siya? Nakakaano man po ito na, Lord, ayoko pong maglinis na may nakakikita, baka po ako'y masabihan na ako'y nagiging ganito na lamang. Ngunit doon po ang nais nga po ng Panginoon ay yung totoo talaga, hindi yung mga pakitang tao, Nais ng Panginoon ay lagi tayong dumaan sa daan na nais niya.
At kung isa po kayo ron, purihin po ang Panginoon. Sino man po itong mga nag-i-amen, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Nawa po ay tayo dumadaan po ay sa makipot na pintuan na siyang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At ang lagi pong nais ko pag po ako ay nakakikilala at nakapupunta, hindi lamang po through prayer and direct yung pangungusap ng Panginoon. Na talagang mangungusap po siya sa lahat ng kaparaanan, hindi po sa kaparaanan na, ganito, ganyan. Sa kaparaanan po na siya lamang po ang nakaalam, na talagang, naalala ko po yung, meron po ang, dalawa pong batang ako'y nakasama po, doon po nararamdaman ko na kumikilos ang Panginoon, nagtuturo ang Panginoon, through, doon sa mga dalawang bata po na iyon, na talagang makikita mo roon na nandun yung pusong sumusunod. Kasi kung ikaw ay dumadaan sa makipot na pintuan, ang lahat ng dumadaan sa makipot na pintuan ay marunong sumunod. At yun talaga yun, kaya ka nakadaan kasi sumunod ka. Po? Kaya naman yun naman po sa mga luwang na pintuan, hindi ko kailanman po kayo huhusigahan, wahatulan, ba't kayo dumadaan sa maluwang, kundi isang pagmamahal po ng Panginoon, na bumalik na kayo sa daan na nais ng Panginoon para sa inyo. Ayaw po niya ni isa man sa atin ay mapahamak. Nagaya po nung team po rito sa amin na 1 Peter ba? 1 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. Po? Kaya yung mga dumadaan, hindi lang po yung mga Kristiyano, kung may nanonood man po rito na hindi pa po nakakikilala ng totoo sa Panginoon, tayo po'y lumapit sa Kanya. Dahil ni isa man ayaw niya na dumaan ang bawat isa sa maluwang na pintuan. Nais niyang lahat ay magkaroon at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Po? Ang nais niya lamang po ng Panginoon ay makasama. Sabi po ng Panginoon, not wanting anyone to perish. Anyone, wala pong exemption doon. Not wanting anyone to perish. Walang ni isa man ay, kumbaga po ay mawalay sa Kanya. Po? Ang nais ng Panginoon ay ang lahat ay magsisi. Kaya hindi pa raw po dumarating ang Panginoon kasi He still give a chance. Po? Kasi po, hindi lang po sa mga chance po, sa mga, isa po ipinangusap ng Panginoon ngayon na, hindi lang po siya nagbibigay ng chance sa mga hindi pa po nakakikilala sa Kanya para po magsisi. Nagbibigay po siya ng chance sa mga taong Kristiyano po, sa mga Kristiyano po sa atin na siyang dumadaan pa po sa maluwang na daan at naniniwala po tayo na marami po. Kasi hindi naman po natin sasabihin na tayo Kristiyano na ay ang totoo po'y napakarami pa ng Kristiyano, Kristyanuhan lamang po. Hindi po ito biro, ito po isang katotohanan. Hindi po kayo ni natin hinuhusgahan, ngunit ito po yung nakikita. Po? Ngunit gaya ng sinabi ng Panginoon, ito pong mensahe po, ito'y pagmamahal po. Kaya po pala yung naisulat ko kanina, yung pag-ibig. Na kaya nagpapaalala, isa itong katotohanan ang sinasabi ng Panginoon. Ang katotohanan at ang pag-ibig ay kailanman ay hindi dapat maghihiwalay. Ito'y laging magkabigkis. Po? Ang katotohanan, po, dahil kung tinanggap mo ang Panginoon, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Po? Kung tinanggap mo ang Panginoon, siya ang katotohanan, hindi kayo mananatili sa katotohanan. Ngunit, gaya ng sinabi ng Panginoon, katotohanan ng kanyang mensahe, pero ito isang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Isang babala at paalala. Nagmamahal ang Diyos. Ayaw niyang dumaan ka sa daan na nais mong daanan. Nais niyang dumaan ka sa daan na nais niyang daanan mo. Ganun po, Kaya, nawa po'y nagising po ang bawat isa sa atin na hindi na po itong panahon ng pagpasuray-suray sa pananampalataya, pagsusuray-suray sa pag-ibig. Hindi po dahil malapit na siyang dumating. Dahil totoo po ito, malapit nang dumating ang Panginoon. At ito po yung laging pangungusap ng Panginoon sa akin po, na Panginoon, ako po kasing laging nagtatanong sa Kanya, Panginoon, kailan po ba kayo darating? Kung sa, di ba po meron pong yung sa hukom po at isang, biyuda po ba yun? Biyuda sa hukom. Biyuda po, Kung ako po yun, yung biyuda na makulit, Panginoon, kailan po ba kayo darating? Na para pong isang bata, na lagi pong nagtatanong sa Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon, laging lumalapit. Laging lumalapit. Kung kayo may nalalayo na, at hindi nyo na po alam kung anong dinadaanan nyo, ngayon po kayo ay, nawa po pagkatapos po nito ay, hindi lamang po pagkatapos, kundi ngayon, ay alamin na po natin kung magkaroon nawa tayo ng relasyon, ay hindi na pala ako dumadaan sa daan na
ito ba pa'y daan ng binabadaanan sa akin ng Panginoon? Tanungin po natin ang ating mga sarili kung saan pa bang daan tayo dumadaan. At ang nais ng Panginoon na daanan natin ay yung pintuan na nais niyang daanan, ito'y makipot. Puno man ng mga pagsubok, ngunit ang dulo nito ay isang gantimpala at ito ang ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo, gaya po nung laging banggit ng Panginoon sa akin na hindi kayo gumagawa ng pinakamainam para sa akin, hindi kayo para kayo mapuntang langit. Ginagawa nyo ito kasi pupunta kayong langit. Kasi walang pupunta ng langit na masama, walang pupunta ng langit na sinungaling, walang makararating roon na iba ang pag-uugali. Alam naman ng Panginoon yung mga flaws po natin. Alam ng Panginoon yung kahinaan ng bawat isa sa atin. Kaya ang mensahe po pala talagang ito ay ang makipot na pintuan. Ano po? Yun po ang title po ng verse na yun. Ano po? Nung buong verse po na yun. Matthew chapter 7 verse 13 po to 14. Isang pag-ibig at isang katotohanan, isang babala at paalala sa atin ng Panginoon. Ngunit isang totoo, ito po isang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Daanan na po natin yung dapat daanan at yun yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. At ako po'y nagagalak sa bawat isa sa atin. At ang Panginoon lamang pong itinataas ko sa buhay na ito. Sa ganang siya pong nagsalita. Wala pong magsasabi na ganito, ganyan, po. Sa Diyos lamang po ang papuri. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dito na po tayo magtatapos, Tayo po'y manalangin, aming Ama, aming Diyos na dadakila at tapat sa bawat isa sa amin. Minsan pa'y nagpapasalamat po kami sa inyo na ang mensahe pong ito, Panginoon, hindi po para kung kanino lamang, kundi po para sa akin mismo na inyong mensahera, Panginoon, sa bawat isang nakikinig, Panginoon, ng inyong salita. Na, Panginoon, ang mensahe niyo isang katotohanan, Panginoon. Ngunit isa rin ang tiyak, Panginoon, na kayo'y umiibig at nagmamahal. Kaya ito po ang mga mensahe ninyo. Nais niyo pong dumaan ang bawat isa sa amin sa daan na nais niyo po kaming dumaan. At ito po yung sa makipot na pintuan, Panginoon. Bagamat, Panginoon, nangako po kayo, Panginoon. At sinabi po ninyo sa amin, hindi po kayo nangako magiging madali, Panginoon. Ngunit alam po namin, Panginoon, na magiging madali ito sa pamamagitan po ninyo, Panginoong Jesus. Puno man ito ng mga, hindi man po namin ito yung mga ninanais, Panginoon, ng mga bagay. Ito po yung ninanais niyo po, Panginoon, sa amin. At yun po yung mahalaga, Panginoon, na nasusunod namin ang inyong kalooban. Hindi po ang aming mga nais. Sino man po, Panginoon, na mga nakikinig, Panginoon, na pumapasok pa po, Panginoon, sa malapad, Panginoon, na pintuan, Panginoon, at daan, Panginoon, na patungoy sa buhay, Panginoon, na walang hanggang kamatayan, Panginoon, o Diyos. Minsan pa, Panginoon, nawahipuhin niyo po ang puso ng bawat isa. Kayo lamang po ang nakakaalam ng laman ng pusong ito, Panginoon. Kayo lamang po ang nakakaalam, Panginoon, ng puso namin, Panginoon. At Panginoon, minsan pa, o Diyos, patuloy na ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na pupuri. Salamat po sa mensahe ninyo na nagpalakas, na patuloy na, Panginoon, naroroon yung pag-ibig ninyo na nagbibigay kayo ng pagkakataon sa bawat isa sa amin. Ganun po kayo Ama kabuti, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, sa inyo ko po itinataas at dinadakila, ibinabalik ang lahat ng papuri sa inyo lamang po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon, sa Kanya po ang pinakamayaman at pinakamataas na papuri.